Twitter. Ayan na! Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. Okay. So, na-discuss na natin yung fundamentals, pag-create ng offer, di ba? Ng mga creatives. Natutunan nyo na kung paano gumawa ng FB ads, di ba? So, ano nga guys, kung i-rate nyo yung sarili nyo from 1 to 10, okay? Ano yung ratings ninyo sa sarili ninyo? Based dun sa module. 4. Ano? Genre ano? Ano? Grabe ka sa akin 4 ah. 5, sabi ni Rowena. Sa O, kan ano lang, pa? sa implementation lang. Implementation lang. Okay. Kulang. 5. Okay, 5. It's okay. So, nag-failed ako doon. Parang feeling ko hindi nyo pa Ay, full. hindi naman. Hindi naman? Sobrang No, kasi, education. coach, Siyempre, on a scale of 1 to 10, tsaka hindi, 10 to 10. makikita talaga namin yung kapag ina-apply na namin. Parang Yes. siyempre nasa isip namin, alam namin yun. Pero Yes. kapag yung, di ba, yun, pero lahat naman Oo, actually, totoo naman yan. Basta, ang key lang dyan, i-apply and at the same time, magbasa na kayo ng metrics. Yun lang. Tapos, syempre, wag nyo ako sisihin kapag, uy, coach, ang mahal, wala akong benta, ganyan. Kaya babasahin natin yung metrics. No? Sa incubation, you really have to make, coach, patingin po nito. Coach, pwede ba kayo ngayon? Tingnan nyo po yung ads ko, ganun. Hi, Ras. Ano, Ras, nakahabol ka ba? Ay, nako, si Ras. Na ano naman, nahabol naman ni Ras. So, we're gonna talk about reliable sales system. No? So, when you say reliable sales system, it's more of the process back end na kung paano ba natin mas mapapadali ang buhay ninyo. Di ba? I committed na Facebook ads and automation ang ituturo ko. So, now, it's more of the automation side. Okay? So, ang pag-uusapan natin, una, yung pinaka-basic, yung business suite. Kapag di kayo sa Pancake, ay naku, I forgot kay sir. Okay? Wait lang ha. Paano ko ba mapopost? Post ah. Kukunin ko pala yung laptop ni sir. Wait lang ha. Give me 30 seconds. We're gonna be talking about reliable system. No? So, more on automations na. Di ba nag-run kayo ng ads? Siyempre, mga inquiries doon. May sasalo dapat noon. Hindi ako maasa na mabibigyan nyo ng oras to 24 hours. No? So, kailangan may sumasalo sa mga messages, may automations na kailangan yung i-set up. Okay? Katulad ng ads, tinitest din to, ha? Hindi ito yung parang, anong tawag nito? Pagka na-set up mo, yun na yun, hindi ganun. So, kailangan, i-ano mo siya, iti-test mo din siya kung ano yung mag-work based on, ito pala yung una dapat, ito pala yung sunod. Ganun. Okay? So, pag tinuro ko to sa inyo, wala ulit isang way. Pwede nyo itong gawin kung ano man ang gusto nyong pagkasunod-sunod. Okay? So, pancake. Isi-send ko sa inyo ang aking pancake link. Ayan, wala na naman. Wait lang, post ko ulit. Sorry. Pag number of pages lang yan, hindi ganun kamahal. Pero nagmamahal siya kapag may ina-add kayong tao. Okay? So, ang goal nga natin magkaroon tayo ng parang sistema wherein kailangan yung ma-connect ako sa POS ninyo para kapag may mga bagong orders, maanuhan ko kayo, oy Rio, may order ka, hindi mo pa napaprocess. Mga ganun. O may mga new orders na pumapasok sa'yo pero hindi pa napaprocess. Okay? So, we have to fix that, pero that's after the module na kasi syempre i-set up pa kasi yun. So I'll be sharing a link to everyone. Okay? Ano tayo ha? Medyo workshop to guys ha, hindi ito parang lecture type, workshop. So you have to make sama with me kung paano siya gagawin. Okay? So I'll share with you my link. Okay, there. Click that link and then create your own mag-out ako. Create your own account via your Facebook. Alright? Pag natapos na kayo, please type yes or okay kapag naka-sign up na kayo sa Facebook. Diyan sa link na yan. Wala pala siya. Wala pala siya. Anyhow, sige na lang. Coach, question lang. Using Facebook page po, no?
Yes, lahat ng Facebook page mo, lalagay mo dyan. Pero free pa naman yan. Sige po. Mahina net code. Sige lang, sige lang. So, mag-ano na kayo, mag-add na kayo dyan. And then, module. Okay? Para pamaya pag sign up, mas mabilis na tayo. Pero, ang una natin pag-uusapan, Coach, may pancake na po si Sir Jeff. Need ko pa rin po ng akin mismo. Hindi na. Kumbaga ano siya, ibibigyan ka lang niya ng access dun sa ano na yun. Kasi, yung unang 450 pesos na babayaran yung isang page, tapos 3 tao. So, yung 3 tao na yun, pili na lang kayo. Pero sa 3 tao na yun, ako na yung gawin yung isa. Nabigyan nyo ng access sa pancake ninyo at sa POS ninyo. O, di ba? Ganong level. Di ba? Yung ibang dropshipping, hindi ganun. Dito, talagang susuyurin ko yung mga messages ninyo. Okay? Okay. Share na ako ha. Paki-type ng okay na ha kapag kapag nakapag-sign up na kayo. Kasi sayang din niya, may affiliate link din kasi. Baka naman, syempre naman, affiliate na lang yan, bigay nyo na sa akin yan. Okay? So, there. Reliable sales system. It's a system wherein it will help you to close sales. Alright? So, ang una natin pag-uusapan is that Facebook Business Suite. No. I don't know if it's called Suite or Suite, whatever. Basta ito yung kasama sa yung function kay Facebook mismo itong tool na to. So, with Facebook Business Suite, ito yung mga basic features niya doon. Una, page management. Okay? Pag sinabi mong page management, yung nasa gilid, yung napakadaming tab, tapos you can customize it according to your will. Yan. So later, ipakita ko yon. Sa Business Suite din, dun makikita yung messaging. No? Kumbaga, kung ayaw nyo gumamit ng pancake, gusto nyo free, then Facebook Business Suite ang way to go. Also, may insights yan. Baka hindi nyo tinitingnan yung insights ng Business Suite, ha? Powerful yan. Alright? And then, dun nga sa Business Suite, dun yung ad management. Diba? Yung long cut na tinuro ko sa inyo nung una, dun galing sa Ads Manager. So, yan. Yan yung mga feature ng Business Suite. So, I'll show you here, Facebook. I'll try to check some of my pages. And then let's dive into here, page. Tapos check. Coach, may okay, thank you, John Ray. I love you. Alright, titignan ko to ha. Sige, itong Gadget PH. Sige, let's try. Pero ito parang wala masyadong laman to eh. So here, switch now. Guys, as you observed, no, dito sa bagong ng Facebook page, di ba? Ang mapapansin nyo dito, yan yung bagong offer ng Meta. Ang mga Facebook page, gagawin na siyang parang Facebook profile. Alright? So, Coach, may existing na po ako. Okay lang Rika. Don't worry. Okay. So, as you can see here, ito yung pinaka-page management tab niya. Okay? So, meron tong professional dashboard where you can see the settings. Yan, di ba? Napakadami niyan, di ba? May overview, ilan yung na-reach mo. Tip na kailangan kong ibigay sa inyo. If you guys wanted, you have to observe kung ilan yung reach ninyo. Okay? Kasi ganito daw yan. Kung gusto mo ng mataas na benta, ang kailangan mong i-observe is impression and reach. Ano yung impression and reach? Tanungin natin sa Google. Tanungin natin yan. What is reach in Facebook? Sabi, reach is the number of people who saw any content from your page or page. Merong isang maganda akong natutunan nitong nakaraan. Sabi niya,
kung gusto mo ng mataas na sales, kailangan mong obserbahan ang reach mo. So for example, out of the 1,000, for example, ang reach na nakalagay diyan sa iyo is 100,000. So 100,000 yan, you have to check kung ilan ang bumibili sa iyo. So kung ang conversion rate mo is just as simple as 1%, 1% of 100,000 reach. So magkano? 1% of 100,000 reach. Wala mo sagot? 1%? 1K. Exactly. So, yung 1K na yan, isipin mo ha, yan yung bumili sa'yo. Kung 1,000 ang bumili sa'yo, tapos ang benta mo, sabihin nating mga nasa 999. So, ibig sabihin, 1 million ang benta mo. Ganun mo siya titignan. You have to observe your reach and you have to observe your conversion rate. From there, you will assess ilang reach ba yung kailangan ko para ma-meet ko tong benta na to. Ganun. Okay? How do you convert? How do you sige. How do you compute conversion rate versus reach? Yeah, sige, tingnan natin. All you have to do is divide the number of conversions you get in a given time frame by the total number of people who visited your site or landing page and multiply by 100. So, ganon. Okay? From that conversion rate, okay, you have to assess kung magkano ang bentang kaya mo. Obserbahan nyo yung reach and obserbahan nyo yung conversion rate. Maliwanag po ba? Type yes kung maliwanag. So you can see here, post-reach, kailangan yung ino-observe yan every day. Nako, ibig sabihin, ang reach ko pala, ang hina pa. So kailangan ko pa tong ayusin yung bombahin ko pa yung Bombahin ko pa. Ang mahal. Bombahin ko pa yung nag-suggest so. Bombahin ko pa yung yung ads ko para ma-meet ko yung reach na yun. Kasi you're familiar with your conversion rate. Okay? So, kung paano siya, let's try to dive in na lang kapag na kayo. Tanongin ka ilan ng reach mo, ilan ng conversion rate mo. Okay? So, there. Yan, yung home. Diba? Your page. Ma-obserbahan nyo yan dito. Your page. Yan. Lagi yung titingnan yan kung gaano kadami. You have to observe. Okay? Content, anong content yung nag-work? Diyan malalagay dyan, may mga info din yan. Anong audience ang tumitingin sa'yo? Babae, lalaki, mas marami bang taga dito, ganyan. Nakalabas din dyan sa page management, di ba? May ad center, invite to follow. Ito yung bagong tools, no? So, Inspiration Hub. Okay? Yan, binibigyan ka ng mga recommendation kung ano yung based on the hashtags that you're related into and reels na medyo related sa product na to, then you can check. Okay? Comment manager. Itong comment manager, hindi ko masyado itong pa nagagamit. Events. Yan. Pwede nyo rin itong gamitin events ito kapag may mga for schedule kayo na mga pangyayari. Yan, gamitin nyo yan. Masaya din yan. Okay? Ayan na. Ito, dito kayo litong-lito. Pagkukurutin ko kayo dyan eh. Page access. Okay? Minsan, wala yan dyan sa professional dashboard, pero minsan, kadalasan nandyan naman. Okay? Sa page access, ganito yan, lalo na to sa Erica, pag kukurutin ko to sa Erica eh. Okay? Dito sa page access, this is where you add a certain person. So, page access, add new, next, and then email. So, for example, sino bang gusto kong i-add? Kunyari. Okay. Si Regine Marie Ramos Kasuga. Kunyari, yan siya, di ba? So, pag in-add ko yan siya, yan, may lalabas na ganyan. Coach, na-add na kita pa, i-confirm na lang po. Ay, ibang level din to sa Erica nga. Yan. And then, sa page mo na to, you have to ask yourself kung gusto mo siyang bigyan ng access. Ito. Big factor to ha. By default, huwag niyong bibigyan ng admin access ang iba. Unless, nag-run siya ng ads for you.
Well, pwede namang advertiser yung role, but the problem kapag advertiser ang role kasi, okay? Pag advertiser ang role, ang mangyayari, diba? So magkakaroon ng ganyan. Tapos binibigyan mo siya ng parang ito, page deletion or mission content. Pag advertising ang role, kapag niran ka ng ads, medyo may limitations. Tapos anuhin ka pa rin yan, habulabulin ka pa rin kasi nga hindi niya maaran yung ads mo. Pero kung admin access ang binigay mo sa kanya, mas may control siya at saka mas maayos niya magagawa. Pero kapag mga taga-sagot lang, what I suggest, kailangan ang ipapasok nyo lang dyan ay mga editor. Okay? Maliwanag ba yun? Pag taga-sagot ha, editor level lang. Pero kapag mag-run ng ads, for example, hindi nyo talaga kaya or kaya you want somebody else to, help you run ads, then kailangan nyo siyang i-add as admin. That's what I recommend. Pero you can ask me naman anytime kung mas maganda bang i-run ng bigyan ng access si yung friend nyo or kung sino man. Okay, wait lang. Okay. So sa professional dashboard, there's nothing much. Ang pinaka-importante lang dyan would be the page access. Maliwanag po ba? Type yes kung maliwanag na. Yun ha, page access. Guys, nasabi ko sa inyo. Okay. Here naman, tools to try. Itong stars hindi ko pa na-try, pero I think pag naging content creator ka na nito. Here. This is where you, pwede, punta muna tayo sa insights muna so that you can see. Hold on. Ay. Embeggle naman. And so let's see for insights. I think that's the same kanina. Masabi ko na nga ba ganun din. Okay, so now, the Facebook Business Suite, you'll get it dito sa may Meta Business Suite. Okay? So Meta Business Suite is Facebook Business Suite. Okay? Kasi Meta na po siya ngayon. So let's see. When you click Meta Business Suite, lalabas itong ganitong format. Okay? Yung iba sa inyo nalilito na, bakit may ganito na sa pages, may ganito pa, di ba? Nakakalito naman talaga at first. Pero parang ito yung mas professional or business dashboard ng pag naghawak ka na ng page. Okay? So here, ang mapapansin nyo dito, home siya, di ba? Notifications. Okay? Ito, inbox. So let's discuss messaging naman. Dito sa part ng inbox, this is where you see all the messages, no? Ay, ba't ito lang naman? Ibig sabihin, hindi pa ito nagagamit. Sige, wait lang ha. Palit tayo ng page. Okay. This is where you, yung lahat-lahat ng messages. So, may all messages, may messenger, may Facebook comments. Okay? Sa part na to, kung hindi pa kayo decided na maggamit ng Pancake, what I suggest, kailangan magamit nyo mabuti itong labeling and important. Okay? Yan, yung mga labeling na yan. Pwede nyo gamitin yan. Nakikita nyo to yung add ID na yan? Yung add ID na yan, yan yung kung saan nakakonect itong na to. Yung mga niran nyo na ads. Tapos dun sa nakapost. Tapos saan galing tong inquiry na to. Okay? Kaya wag nyo aalisin yung mga yan ha. Sa inyo. Okay? And here, yan, may mga done, follow up, important. Pwede nyo gamitin yan. User entered. Sino tong user entered? Okay? So may mga yan, ito, may mark as follow up para mas ma-filter mo. Gamitin nyo yan kasi sayang yan. Yung mga tools na yan dito sa Business Suite. Ito, manage. Kapag okay. Sa tab naman na dito sa gilid, yan. So, kapag sobrang arte mo, na para kang si ayoko na mag-name drop. Sa John Ray. Yung classmate nyo na sa John Ray, yan, matulungin yan, mabait yan. Okay?
Kung talagang addict na addict kayo sa information, lagyan nyo lahat yan. Walang pipigil sa inyo. Okay? Dito sa Business Suite, lagyan nyo yan. Pwede. Parang profile ng customer. Makakatuloy yan kay Facebook para mas ma-profile niya yung audience mo. Okay? Here, yung label, ito yan. Kapag pwede kang gumawa dito, pero alam ko may limit lang to eh. I think mga 20 labels lang. Okay? So, mahalaga yung labeling, especially sa Pancake, kasi para ma-filter mo lalo yung kung sino yung babalikan mo. Okay? Tapos, wag yung aalisin itong ads ha. Tingnan ko ha. Hanap tayo ng ano na may ads. Yan! Dito sa Business Suite, bid po si Pancake. Yes, Kobe, may bayad si Pancake. Pero worth it yan. Later, I'll show you. Nasa Business Suite pa lang tayo. Okay? Wag nyo itong aalisin ha. Sabi ko sa inyo. Kasi mahalaga yan. Yung ad ID na yan. Pag nag-run kayo ng ads, yan kasi yung parang nakakonect yun sa ads manager. Okay? Ayan, may mga activity pa yan. Pwede nyo gamitin yan. Kung appointment book, order place, payment receive, order ship. Gamitin nyo yan. Mahalaga yan. Pwede rin kayo maglagay ng notes sa customer na to. Itong customer na to is sobrang arte. Diba? Lalo na kapag marami mga VA na kayo. Kasi there has been a time na ang VA ko parang nasa 5. Tapos, pag nag-shift na sila, nahihirapan silang ma-identify kung ano tong customer nito, ang haba na ng conversation. So, it's very important na may notes. So, ganun din sa Pancake, ha? I-apply niyo yun. Okay? May mga shared photos yan. Now, tapos tayo sa side na to, ha? Now, sa side dito sa baba, yan, mahalaga to. Dito sa request feedback, yan. Diba sabi ko, nagpaparami kayo ng reviews, tama? Tama? Yes or no? Kailangan, hindi lang 2, 3, 4, 5 ang reviews ninyo mga ate kuya. Kailangan madaming reviews. More reviews, more fun. So, dito kayo mag-type niyan. Request review. Marireceive ni feedback wasn't transferred. Bawal na kasi lagpas na ng 24-hour rule to. So, pag sinend nyo to, mag-feedback sila diretso yan sa page nyo. Okay? So, photo naman, nabusog kasi ako. Sa photo naman, okay? Siguro feeling ko pag uwi ko borlogs ako. Okay? So, pwede ka mag-attach ng photo dyan. Yan, ito naman. Instant save reply. Ito na. Nandito ang laban. Guys, I invite you na kailangan kapag nag-chat na kayo, gumagawa na kayo ng save replies kasi paulit-ulit na lang yung mga tanong niyan. How much? Kahit may nakaano na, yan. How to order, paulit-ulit yan. So, here in request save replies, madali lang naman yung common sense lang to. Add nyo lang kayo tapos gawin nyo lang yung template. So, gawa-gawa lang kayo ng mga emoji na ganyan. Mahalaga ang emoji guys ha. Huwag nyo basta-basahin ng emoji. Tatype nyo lang naman yan sa Google. Baka hindi pa kayo marunong. Pagkukurutin ko kayo dyan. Emoji. Emoji. Kunyari, smile. Ede yan. Kopyahin nyo lang to. Yan. I-ganyan nyo lang. Copy nyo lang yan. Pag ano. Or marami pa kayong pwedeng gamitin emoji. Okay? Ayan o. Kung gusto nyo naman, dito ulit. Ayan. Ngayon, ano tong function na to, Sir Lloyd? Yung P na yan. May nakakaalam ba? May makakasagot? Anong function ng P na to? May makakasagot ba? Anong function ng P? Create order. Tama si Erica. May nakalagay create order. Now, I ask you, ginagamit nyo o hindi? Type yes kung ginagamit, type no kung hindi. Tingnan ko nga. No. Not yet. Not yet. Wala pa po ako dyan. Ayan. Very good. This is where the magic goes. When you do create order, here, may lalabas na ganyan. Tapos, may bumili sa'yo. Sabi mo, ang item mo, 1.5. Okay? Magna-note ka dyan. Ang nilalagay sa note na yan, usually, kung ano yung information ni customer. Diba ang hinihingi natin sa kanya ay name, cellphone number,
address, di ba? Ganun. Diyan yung ilalagay yan. And then create order. Subukan ko lang pag nag-create order kasi ako dito, baka active kasi itong page na to ngayon eh. Baka maano siya. Okay? Pero the point there is, yung 1.5 na yan, papasok yan sa Ads Manager. Boom. Maliwanag? Di ba? Sa metrics, ano yung metrics natin? Yung purchase and ROAS. And yan yun. Okay? Kaya kapag hindi nyo ginamit yan, ladies and gentlemen, hindi nyo makikita ang metrics ninyo. Maliwanag? Type yes kung maliwanag. May nakalagay dyan na create order, di ba? Sa create order, kapag piniras nyo yan, may nakalagay na mark as paid. I-mark as paid nyo yan. Hindi ko lang ma-mark as paid yan kasi syempre mag-reflect yan sa page, hindi naman bumili. Okay? Clear? Deal? Meralco. Yes. Alright? So, yun. Kapag may bumili, kailangan nyong itag yan. Itong P na yan, itong peso. Ano na ha? Clear ha? Thumbs up nga kayo kung clear. Kasi ito ha, madalas hindi ito ginagawa ng mga advertisers. At kapag kayo ay nag-advertise, kailangan nyo po itong gawin. Ha? Kailangan nyo pong i-mark as paid para makita ninyo doon sa Ads Manager. Ayan. Yes. So kung may BA na kami, kailangan ninyo silang sabihan na itatag yan. Ha? Ngayon magtataka sila, paano sir? Mark as paid na, hindi pa naman paid. Basta, i-mark as paid mo yan. Huwag ka nang makulit. Ba? Dapat i-require namin sila na ganito. Yes. Basta pag may bumili, sabihin mo sa kanila, sige, kapag hindi yan nag-reflect yan sa sabi ko sa inyo, charge ko yan sa inyo. Ganard. Hindi, joke lang. Hindi, ang point lang dun kasi, ewan ko ba, may mga VA din kasi na hindi ginagamit. Paano kung na-cancel, coach? Wala tayong magagawa doon, na-cancel eh. Pero, makikita mo kung saan campaign siya nang galing. Tama? Di ba nga kapag nag-run na kayo ng maraming testing, paano nyo makikita kung ano yung effective? At kung saan bumili yung tao kung hindi nyo i-mark as paid? Maliwanag? Yun yung point doon. Alright. Okay, sige ganun ha, maliwanag. Hindi pwedeng wala to ha kapag may bumili sa inyo. Sabi ko sa inyo, coach, at what point po yung dapat i-click after binigay ni customer yung info? Basta ma-confirm. Ganito guys ha, nagbigay siya ng info. Ko-confirm nyo, ma'am, salamat po sa pag-order. Confirm na po ba ang order natin para po ma-process ko na? Yes, o di lagay nyo dyan. Minsan, ang customer minsan syonga-syonga. Bigay-bigay lang sila ng info, akala nila kasi maganda or libre ganyan, pero yung pala may bayad. Tandaan niyo yan na maraming ganyan. Alright? Coach, at what point po dapat? Basta pag may na-confirm nyo. Tapos, kung ayaw nyo ng ganun, tawagan nyo. Ay ma'am, bigay-bigay ka ng info. Confirm ba to? Sure ka ha? Pag ito hindi mo na-receive. Sendan kita ng, tawag nito? May ginagamit kami nun eh, na parang anti-something, order ka, di mo re-receive ha? Ha? Bukas natin yung i-discuss. Kung umabot bukas ha. Kasi mahaba to. Nandito pala tayo sa Business Suite, mga ate kuya. Ma, marunong ako ng online kulab. Okay. Content. Alright. Here in content, you can see the insights of your contents. Yung pinakamalaki. Pero wala eh. Dahil wala pa naman ako dito na okay. So here, makikita mo reaction. Yan. Dito pa lang mababasa mo na kung ano yung may malaking here. Yan. Itong video na to. Malaki pala siya. May post engagement siyang ganyan. Diba? May reaction. So, coach, paano if biglang nag-click na yan, madadagdag siya bigla, kunwari, order niya talaga is 500, then nag-chat ulit, naging 700, click ulit 500. Yes, tama. Tama mo rin. Click mo lang. Okay? Ayan, ito yung planner. Itong planner tab na to, dito kayo magpo-post ng advance nyo, ha? Yan, magki-create lang naman kayo kung gusto nyo ng schedule, bulk upload videos, create reels, yan, pwede lang kayo. Madali lang yan. Hindi ko na kailangan discuss yan, ha? Parang hindi kayo nag-grade 2. Pero create lang yan, mga ate kuya.
Okay. Si ads. O yan na, si ads na. Kung ano yung connected na ads manager dito. Pero huwag kayong mag-ads diyan ha. Kasi parang boost post yan eh. Insights. Yan. Dito sa insight, ayan o, kaya ganyan ka-importante ang Facebook reach. Nakikita nyo anong unang-unang lumalabas lagi? Reach, di ba? Tama? Tama? Di ba? Kasi ganun talaga ate, kuya. So you really have to work on your reach. Yung mga trending na ganyan nila, okay naman pala, pero medyo may bumaba yung reach ko nung ganyan. So you have to observe. Kasi actually mind blown ako doon If you really want high sales, observe mo yung reach mo, observe mo yung conversion rate mo out of that reach, and then quantify mo based on the amount. Malalaman mo na talaga kung magkanong ad spend ang kailangan mong magamit based on the reach. Galing, di ba? So, yan. And then ngayon, all tools. Dito naman si all tools, ayan na yung pang ads manager. Huwag na kayo magpakadalubhasa dito, sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi naman natin ito magagamit. Unless, para kang si John Ray na talagang kakaadikan ng bawat pipindutin niya, talagang go lang. Pero ako, I don't recommend. Katulad nitong mga sell products online, itong appointment, commerce, order services, wag na. Maawa ka kung ayaw mong ma-restrict. Okay? Kasi ako may mga na-restrict ako kasi pinag-open ko yan. Pinagtatry ko talaga yung mga yan. Ayun, na-restrict yung dati kong account. Sino si John Ray ba? Huwag ka dyan, John Ray So, there. Ganun naman kadali gamitin itong business suite. Diba? So, ang mahalaga dyan na kailangan nyo tignan with the Facebook reach and the Marcus Page. Alright? Clear? Type 1. If it's clear, then let's move on to another topic. Kawawa John Ray. Favorite ko kasi yan si John Ray Pasuntok nga John Ray. Ko sa iyo dyan Love ko yan. Okay. Sir, I think I need to leave sana for recorded, not feeling well. Oh, sinin. Sige, sige. May recorded naman to, bebe. Pagaling ikaw. Module 5. Ayan sobrang dali lang ng business suite. Pero for the newbies kasi, baka hindi lang alam nila i-navigate. Pero pindot-pindot ka lang naman dyan, kaya naman. Okay, that's it. Insights and then ads management. Let's now go to Botcake ba unahin natin? Dali lang, pancake muna. Okay. Ayan, si John Ray po din na grade 2. Yan John Ray, yari ka kay Ras. Di ka doon na grade 2. Okay. Ayan na. Pakitype nga, hindi ko nakita. Pakitype yes kung nakagawa na kayo ng pancake account. Doon sa link na sinend ko. Alam, dumi ng bands ko. Type yes kung nakagawa na. Okay, yes. Wala na, nag-active po sa akin. Yes. Husay si Ras. Kaya niniwala ako. Yes. Alright. Nakagawa na kayo Guys, si Pancake ang nag-iisang tool for me sa Facebook and sa kahit anong platform na sobrang good. Coach, pwede pa send ng link? Sorry. Ay, sorry. Hindi mo ba na be? Wait lang Gusto kong Ay, bakit Sign in. Okay, wait lang Okay. Si Pancake for me is the most effective in terms of automating the Facebook sales. No? Kaya here, advanced, copy, and then okay. So, ito yung mga produkto ni Pancake. May mga nagtataka dyan. Sino yung Pancake na yan? Pagkain ba yan? Kurutin kita dyan Si Pancake, it's a Vietnamese comprehensive sales management system, diba? On social networks and e-commerce platforms. Okay? So, napakadaming e-commerce platforms ang connected kay Pancake. Okay? Pero, si Facebook ang pinakagamit na gamit.
Okay? Si Pancake, meron siyang tinatawag na POS. Si POS, dyan papasok lahat-lahat ng sales and warehouse management concerns or yung transactions. So ito yung pinaka-platform niya. Si Pancake Store, hindi nyo naman kailangan gumawa ng Pancake Store kasi magagawa nyo na yan mismo sa BotCake and sa POS. Okay? Si BotCake, itong BotCake, ayan yung gagamitin niyo for automation. Yan na yung sa messaging. At adjust kayo ng adjust. Masaya yan. Okay? And lastly, si WebCake. Yan. Si WebCake ang inaaral ko pa ngayon. Kasi ito is one-page checkout. At wala kayo landing page. At wala pang talagang, well, technically marami nang nakakaalam dito sa Philippines ng gamitin si WebCake. Kasi maraming one-page checkout. Sobrang dami. Pero with WebCake kasi sobrang galing and sobrang yung tipong pag may umorder dyan, pasok yan sa POS mo. Ganun. Yes. And eto pa. Eto ha. Ang may bayad lang dito ay si Pancake. Pero si POS, BotCake, and WebCake ay letter F. Ano yung letter F? Hula. Sino makahula sa letter F? Free. Exactly. Free po yan. Ang babayaran nyo lang talaga itong pang-chat. Yun lang yun. So, I encourage you na pag-aralang mabuti yung mga tools na yan. Kasi yung mga tools na yan, these are golden nuggets. Hindi siya, dito alam ng most of the, kung sino man, kahit mga malalaking companies, ang nakakaalam lang yan, yung mga maliliit na e-com players. And pag nalaman nyo the functionalities of this tool, guys, I am telling you, talagang maganda ang functions. Alright, clear? Ang may bayad lang si Pancake, the rest are free. Ito na lang, one-page checkout na lang, free yan. Tanong, Gerard, magkano ang mag-subscribe sa one-page checkout para makagawa? May idea ka, Gerard? Kasi mahal po yan, mga kuya at ate. Pero sa Pancake, wala po coach pero mahal. Yes, mahal. Pero dyan, free lang. Okay, especially Shopify. So, inaaral ko pa siya. Medyo, I have to pa talaga. No? So, yan. Okay? Yan si Pancake. Okay? So, tignan na natin kung ano bang function ng bot. Magkano po bayad sa Pancake? Maximum 450 per page. Per page. Maximum. Pero the more page, the more siyang bumababa. Okay? So, ganun siya. Okay, let's now go to actual. Ito na. Nakapag-sign in na kayo sa Pancake? Please type yes. Kailangan nakikita nyo tong parang ganitong interface. Yan, parang ganito. Lifetime access na po yan. Yes, lifetime. Ay, lifetime? Per month, Chris. Si Pancake. So, di ba, tingnan nyo naman mga pages ko. Pag kinonect mo pa yan, ang dami pa yan, bebe, hindi pa lumalabas yung iba. Ang dami na talaga. So, ganyan na, nakikita nyo na. Okay na. Yun. So, pasok tayo. Di ko pala naabutan kung saan mag-sign in. Dito lang naman. Ano natin? Wait lang. I-log out ko lang. Okay. Una, dito sa pancake.ph, pag na-click niyo yan, may sign in dito. Yan. Tapos i-connect nyo lang yung Facebook ninyo. Okay? Pagka-connect nyo ng Facebook ninyo, may lalabas na mga pages. Supposedly, lahat ng page i-add nyo na dyan. Kasi yung bayad naman yan, depende na lang dito sa settings. Okay? So, ganyan. Clear? Nakakasunod? Nakasunod? Going once? Going twice? Yes or no? Nakasunod ba? Yes? Nakasunod? Okay. Let's now go to what's inside Pancake Chat. Alright? So, kapag kinilik nyo ito, for example, itong kay Art by Ken. So, here. Yan.
Naka-stop ang ads ko dito kay Ken. Here, ganito ang interface ng isang pancake. Alam mo. Uy, ano naman itong okay? Ganito ang interface ng pancake account. O, umpisahan na natin, ha? Wait lang. Sahin ko lang kung makover ko naman lahat. Okay. Makinig mabuti. Pag nagkaroon kayo ng pancake, masaya to. Ang una, yung conversation tab sa taas, ayan na yan sa mga babae, lahat yan. Okay. Uy, sa tabok na to. Okay? Next, orders. Ayan na. Kapag kinilik niyo yung orders, dyan lalabas si POS. Ito siya. Pero mamaya na natin siya babalikan. Okay? So kapag may umorder, diretso na yan kay POS. Yung post naman ng page na to, dito nakalagay lahat-lahat ng pinost mo doon sa Facebook page mo. Okay? So makikita mo dyan kung ilan yung nag-comment, yan, kung ilan yung nagbigay ng number, kung kailan, action. Kung may gusto kang i-ignore yung notification, i-hide yung comments. Kunyari nagkakakuha ka ng mga bad comments, pwede mong i-hide yung comments, ganun. Okay? And then pwede ka rin mag-filter kung for example, nung bandang dito lang, ano yung mga nakapost ko, ito yun. Next, ito yung favorite ko. Statistics. Bakit mo favorite yan, Sir Lloyd? Kasi dito ko malalaman kung nagsisinungaling ang mga VA ko. Kung sinasagutan ba nila ng tama ang mga questions o ang mga inquiries. Paano? Okay. As you can see here, sa overview, di ba? Sa Facebook may insights, dito sa Facebook page meron din. Dito sa unang-unang part, makikita mo agad kung ano yung mga oras na mahalaga na may tao. So for example, dito based kay alas 10. Alauna. 15. Alas 3? Tama? 13, 14. Alas 3. Yan. 7 o'clock, yan ang mga mahalagang oras na dapat hindi nawawalan ng tao. Alright? May trending. Dito naman sa users with most engagement, diyan naman lalabas yung mga tao na dito lalabas yung mga tao na kunyari marami kang VA, kung sino may pinakamadaming nasasagot. Okay? Makikita mo rin dito per month kung gaano kadami yung messages. In December, ito lang. January, February, ngayong March. Huminto kasi siya ng ads. Kaya ganyan lang. Okay? Yan, may trending din yan na pwede niyong basahin. Clear? Yun. Nasa overview pa lang tayo, marami pa. O next, page. Diyan naman sa page, makikita mo din diyan kung yung engagement per day. Kung sa overview per month, dito naman sa user is per day. So makikita mo diyan. So lumabas daw dito na nung 21 nag-umpisa na bumaba na. Kasi doon yata na-stop yung ads. Okay? So malalaman mo siya. Malalaman mo din statistics by hour. O yan. Kung anong oras lumalabas yung mga messages. Statistics by day. Kung anong araw ang may pinakamadaming messages. Diba? Makikita mo yan. Ito ang favorite ko. Users. Bakit, Sir Lloyd? Here, sa users, makikita mo kung nagre-reply ang tao na nagbabantay. Yan ang favorite ko. Kasi, for example, today, yan. May data, wala. May nakikita kayong data, wala. May data, wala. No data. Wala. Sabihin, bakit hindi mo ito sanagutan? Kasi nga wala naman nakaraan. Okay? Pakitaan kayo ng isang page, pero secret lang natin to. So, statistics. Yan, no? Makikita nyo, madaming sumagot, di ba? Tapos, sa user, titignan natin kung today, lumalabas na may pinakamabilis na sumagot ay siya.
Ano nangyari dito? Ba't ang 2 hours? Di ba? 16 minutes, 33 minutes. Nagagets nyo? Hindi makakapagsinungaling ang mga VA ninyo. Ganong level. Kayang maano ni Pancake. Ano to ha? Yung sila yung huling nag-message. Di ba sabi ko nga, pag naglumato yung bot, kailangan ikaw yon. Ikaw pa din. Si bot hindi niya bibilangin. Ang bibilangin niya yung message mo. Okay? So there. Madali na lang naman basahin yung mga nasa baba. Palit tayo ng page. Baka mayari ako. Dito tayo. Si client ko yun eh. Okay? Next. So, balik coach, yung 2 hours dyan, puro bot ang hinahayaan niyang mag-reply. Exactly. Hinahayaan niya, hindi siya parang wala lang. Ganun. Kaya sobrang halaga na kayo yung huli. Engagement. Here naman sa engagement, today, o last 30 days tayo. 90 days. Ayan. Diba? Here naman, ang pinaka-tinitingnan ko lang dito would be the interaction. Yan lang. You can compare yung number of inbox sa number of messages na pumapasok sa Ads Manager. Malapit-lapit yan. Sinasama rin ni Pancake parang ganyan po. Sinasama rin ni Pancake parang ganyan po, coach. Yes, sinasama rin niya. Sinasummarize niya. Okay? Ito pa. Tags. Nako. Yan ang, for me, another powerful tool ni Pancake. Kasi, through tags, magkakaroon tayo ng idea with regards sa filtering. Paano mo ma-filter yung messages? Sobrang daming messages. Paano mo siya i-filter? Di ba, sa labels, di ba? Kayo na sa Business Suite, gagamitin nyo. Ito, unlimited to, guys. Kaya, wag nyong ililive ng ang isang inquiry ay walang label. Kung paano gumawa, andito yung sa settings. Namaya. Napakahalaga nito. Maraming gumagamit ng Pancake, hindi minamaximize ang label. Kaya i-maximize nyo yan. Ha? At lahat ng inquiry dapat may label. At may journey yan. Ako, inquiry. Sunod, interested. Not interested. O kaya urgent. Reply later. Important to. May issue. May pa-reserve. Umorder. May journey. Pwede nyong lagyan ng tag na ganun. Para madali nyo silang mahanap. Okay? The rest are hindi naman na kailangan. Yun. So, maliwanag? Before I proceed to settings, clear? Clear naman? Clear po. Alright. Clear. Thank you very much, guys. Next, settings. Alo, alas 9 na, nagbababay ng TikTok live. Okay? Here naman, sa settings, ang mga kailangan lang naka-open dito, itong show new message notification. Pag ito naka-on, show new message notification, may lalabas yung mga notifications lalabas dito sa gilid. Automatically capture the date of birth when the customer sends a message. Wag na. Hindi naman kailangan ng birthday. Play notification. Yan. Favorite ko to. Wait lang ah. Paparinig ko sa inyo. Wait lang. Oh? 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 Narinig nyo? Narinig nyo? Type yes kung narinig nyo. Yes po. Bakit mahalaga yan? Kapag kayo pumasok sa bentahan ng Facebook, kabahan ka na kapag hindi mo naririnig ang tunog ng follow-up. Kasi kapag gumamit tayo ng follow-up, literal yan. Kailangan ganun. Naririnig mo yan. Masarap sa feeling yun. Ang ibig sabihin nun, madami nag-message. Pero kapag huminto yung tunog na yun, alam mo na ang ibig sabihin. May problema sa ads mo. Umonte ang message. Nagagets nyo? Kaya wag nyo tong isasantabi tong notification ha. Mahalaga to. Wala kasi nakaraan na ads ngayon dito kaya hindi nyo marinig eh. Pero sa totoo lang, may yan. Masarap yan pakinggan. Yan. Okay?
Show unread conversation. Ibig sabihin kapag gusto nyo yung unread conversation ay nasa taas. Kapag naka-off yan, balik tayo dito. Diba? Nakaiwa-hiwalay. Pero pag naka-on to, unread conversation, lahat ng unread nasa taas lang. Every message, like pag nag-send ng message si customer, nag-send ng message ikaw, ganun. Basta kailangan naririnig nyo yan, guys. I swear. Pag pinasok nyo yung Facebook marketing, hindi pwedeng walang tunog. Maniwala kayo sa akin. Kakabahan talaga kayo kapag hindi nyo narinig yan, literal. Kasi yan yung, it signifies na maraming pumapasok na messages. Every messaging coach. Ha? Maliwanag ha? Like, customer comment, sync conversation tab, paki-on po nito. Turn off notification bot kick reply. When bot kick auto replies, okay. Yan, ito lang naman. Tapos itong page time zone, 8 o'clock. O yan, natandaan nyo ha, 8. Yan ha. Beijing Perth. Alright? Ito wala na itong configuration. So there. Yun lang yung gagawin nyo sa general. Sa conversation tags, ayan na. Ito na. Yan. Gamitin nyo lahat yan. I-open nyo to lahat. Huwag kayong magpigil. Sa conversation tags, ilagay nyo lahat yan. Lagyan nyo ng journey. Meron pang iba dyan na ano eh. Mayabang. Kunyari, pasaway. Pasaway na inquiry. Yan, lagyan mo ng tag yan. Buwisit na yan. O kaya naman ito. Confirm order. Kunyari yan. Confirm order. Yang mga tags na yan, kapag pumunta kayo dito sa conversation at merong ganyan, makikita nyo yan dito. Ayan o, nakikita nyo ba? Pasaway, confirm order. Kita nyo? Yes or no? Yan. Okay? Buisit na yan. Buraot. Yes. Ha? Pwede kayo mag-tag dyan. Ang point lang there is that kailangan gumagamit kayo ng tags. Huwag kayong alam nyo ba, mga Vietnamese, ang tags nila, punta tayo dito. Ang mga Vietnamese, ang tags nila, mga bebe, hanggang dito. Nakikita nyo to? Yung minimum ako, ayan. Ang dami talagang tags. Nakakagulat. Talagang inano nila, pinifilter nila yung mga customers. Okay? So, yan yung power ng tags. You can add anything. Parang customer journey pwede naman. Okay? So, on nyo lang talaga. Ayan. Reply helper. Kung may save reply sa business suite, dito naman sa reply helper, merong ganyan. Okay? So, magandang gamitin itong import quick reply. Kung gusto mo tamad na tamad ka, ayaw mo maglagay dyan, import ka. Gawin mo. Hindi mag-download ka lang. Lalagay mo lang yung doon sa Excel. Tapos, pwede mo rin itong i-download. Itong file na to. Export. Ayan. Ayan. Kunyari, mag-add tayo. Kunyari, what to call that? How much, kunyari, itong shortcut na to, maganda yan kasi kapag tinype mo yan doon, dadlabas na tong ano na to. Test. 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 So, pwede ka pa maglagay ng picture. Yan. So, pwede ka magdagdag ng add message. Test. 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 Okay. Tapos here, pwede mo paglaruan yung mga may full name. Kunyari, salamat po. Nabudol ka ng page ko. Nabudol ka ng nanako. Charot lang. Okay? O ganoon. So, yan lang naman yung ginagamit ko. Kung gusto mo lagyan ng iba, pwede namang iba. Okay? So, there. Sobrang easy lang niyang gamitin, ha? Okay. So, paano siya? Kunyari, gumawa tayo ng how much. Kunyari, sabi niya how much daw. Nakalagay ng shortcut niya how much, ha? So, kapag pumunta tayo sa conversation at nag-type ka ng / how much, lalabas yan. Kita nyo? Kita nyo, guys? Yan. So, pwede nyo i-click. Pag kinilik niyo yan, magsisend doon. Yan. Tignan natin na. Nako, hindi ko alam kung magsisend kasi baka lagpas sa 24-hour rule. Ayan. Order na po kayo. Super affordable po. Yan. Okay? So, pwede kayong gumamit ng mga yan.
ng mga shortcuts. Yun. Display. Yan. Si display, magkakaroon kasi ng time na makikita nyo kung sino yung tao na nandoon sa inquiry na yon. Okay? Dito kasi walang ano ngayon. So punta tayo dun sa isa. Tingnan ko ha. Na natin. Mabilisan lang. Tingnan ko kung may tao ngayon dito. Wala akong nakikitang tao. Pero, yung inopen natin yung display, nandito siya. Makikita nyo kung sino yung sumagot doon sa inquiry na yun. Ayan, makikita nyo. Maliwanag? Clear? Alisin ko na. Yari ako. Art by... Yeah. Okay. So, that's for the display. Okay? Ito ang powerful tool sa Pancake. Round robin. Okay? Pag sinabi mong round robin, ang ibig sabihin yan, di ba madami na. Gagamit na tayo ng follow-up. Gagamit na tayo ng follow-up. Sobrang dami messages. Di ba? Si round robin, tapos hindi kaya ng isang BA, nag-hire ka pa ng 2 or 3. 3 na yung BA. Ang mangyayari kay round robin, guys, ganito. Okay? Ang mangyayari kay round robin, hihiwalay niya yung messages. Parte-parte. Oh, for example, si Mau, isang BA ko. Si Julie, isa. Si Mary Grace, isa. Okay? Kung anong piliin ko dyan, i-distribute niya yung messages. Paano? Ganito. Kapag naka-turn off yan, the user can only see the conversation assigned for himself. Kapag may inassign siya sa sarili niya, pwede niyang siya lang makita. Usually, ako ginagamit ko self-assignment. Si self-assignment, ang ibig sabihin nito, the user can only see conversation that are not assigned or assigned for himself. Okay? And assigned sender to an assigned conversation automatically after replying. Yan. Ito, usually in-off ko yan. Ito lang ang ano ko. Bakit? Ang point nito, kunyari, si Maureen, si Julie, si Mary Grace. Si Maureen yung una nakachat doon sa message. Sa kanya na yun. Hindi na makikita ni Julie and Mary Grace kapag yan ang naka-on. Okay? Ganon din kay Julie. Kapag siya nauna doon sa conversation, hindi na makikita ng ibang ni Maureen at saka Mary Grace. Pero may downside yan. Ang downside nito, paano kapag pumasok, kunyari yan, ang downside nito, paano kapag si Mary Grace pasaway? Sabi ni Mary Grace, kunyari VA si Mary Grace, sasagutan ko to lahat. Pero wala namang, hindi naman maganda yung ano niya, pagsagot niya. Yes, order ka na. Sabi niya sa isa pang message, yes, order ka na. Sige po, order ka na. Ganun-ganun lang. Di ba? Lahat ng message na yun mapupunta sa kanya. Paano pa maasikaso ng ibang VA? Gets nyo? Yan yung downside. Kaya sinasabi ako mga VA ko, sige, burautin nyo talaga yung mga messages. Makita ko kayo andon sa inyo lahat, tapos wala kayo napo-close, charge ko talaga sa inyo. Ang mahal-mahal pa naman ng cost per result ngayon ng per message. Tapos hindi may aasikaso yung ano. Kaya, this is very crucial. Now, if you really wanted to like, tawag nito, hati-hati sila. Di ba? Eh di gumamit ka ng divide equally. Okay? Sa divide equally, dalawang klase yan. Okay? Assigned by group and assigned by user. Usually, sa assigned by user ka lang. Dito naman, pwede nyo naman i-on lang lahat yan. Ganun. Although may mga may mga qualifying questions naman dyan that you have to follow lang. For example, in-on mo yan. Sabi mo, kunyari, 5 tayo dito. Ako, si Kenneth, si Maureen, si Julie, si Mary Grace. Sabi mo dito, assign more user to the conversation if the conversation is not read after 15 minutes. Nilarumble-rumble niya yung mga inquiries. Tapos, napunta kay Maureen, hindi nasagot ni Maureen ng 15 minutes. Ibibigay niya yung, mapupunta na yun kay Julie. Ganun, umiikot-ikot yung messages. Ang galing, no?
ano niya, nadidistribute niya ng tama. Ganon kaganda yan sa Pancake. Pwede mo namang assign conversation based on online lang. Diba? Ito pa. Reassign to another user if the conversation is not read. Kunyari, hindi niya nabasa ng 5 beses. Diba? So, pwede kayo mag-set din yan. Alright? So, babasahin nyo lang yan. Common sense lang naman. Yung mga nakalagay dyan. The fact that is that madidistribute and at the same time, magkakaroon kayo ng mga conditions. Pag hindi nabasa, ililipat. Tapos, kapag ng ilang beses, tapos yung kapag inopen mo to, accounts that are not selected could read all the conversation. For example, gusto mo, may, kunyari si Julie, ang laki-laki ng dropshipping. Syempre naman, Julie, di ba? Ang laki ng dropshipping ano niya dito sa Bilis Benta, di ba? Kumuha siya ng 3 VA. O, ikaw, Mary Grace, ikaw ang i-on ko to ha, para makita mo lahat ng conversation nila. Parang gano'n. Di ba? So, yeah. Super good ng round robin. Like, ako, I'm super eleve. Kasi kapag ino-on ko to, tapos madami akong PA, talagang naiikot-ikot yan, galing lang. Pero ako, ito na lang, self-assignment na lang. Pinapaano ko na lang, kuya, huwag kayong maging swapang. Okay? Next, photos. Ito wala naman to. Hindi ko na to masyadong ginagamit. Tools. Yan. May function dito sa tools na makakatulong sa inyo para dumami ang likes nyo. Pero for some reason, hindi ko alam bakit hindi siya nag-work na recently. Itong invite people to like your page. Yan. You can try, pero sa akin kasi parang hindi Kapag inopen mo yan, tapos nakakita ka ng madami, for example, ito. I-peg mo lang siya ng 100. Yan. Tapos start inviting. So magra-run yan. Yung mga tao na likes ng page na yan na hindi pa nagla-like ng wait, mali sinabi ko. Yung mga tao na nag-like sa post na yan na hindi pa na nagpa-follow sa page na yan, ipapa-auto-follow niya. Okay? Before it works, it's working. I don't know what happened now. Okay? So yun. My gosh! Grabe no? Sa taas pa lang tayo ng Pancake. Ano ba yan? Okay. Settings. Okay. Yan. Here naman sa settings, kailangan nyo maintindihan. Ito. Yung filter. Diba? Dito sa filter, diba sabi ko nga kanina yung sa tagging, dito sa conversation tag, ayusin nyo yan. Diba? So kapag nag-filter ka, kunyari sabi mo, filter ko nga yung mga important. Filter ko nga yung mga may issue. Yan. Wala yung may issue. Yung may important, yan. Ay, wala rin siyang natag na important. Reserve. Yan. Ganun. O, diba? Maganda. Filter ka lang. Tapos pwede yung dalawa-dalawa ha, guys ha. Pwede mo siyang i-ano. Ganyan. So, okay. Ha? So, more filter, more fun. Okay? So, yan. Now, ano naman to mga natin sa gilid? Yan. Ito, intindihin nyo to. Ito, filter by unread para maiwan nyo lang yung unread. Kailangan mo i-double click yan para bumalik. Okay? Hindi ko na ito masyadong filter by comment kasi ang mga comments lang. Tingnan nyo. Ganito guys, sa automatic din sa Botcake na mayroon pag nag-comment sila, meron na kagad na to call that automatic na responder for comment. So, hindi nyo na iniisa-isa nyo ba yung comment? Please type yes. Kung yung comment, iniisa-isa nyo pag may nag-comment. Yes. Meron ba? Ngayon, iniisa-isa nyo pa yung comment? Yes. Ito hindi na ha. Ang function ng Pancake, kapag nag-comment sila, wow, how much? May lalabas na message. Hi Gail, may PM ako sa'yo. Tapos papasok siya sa inbox. Magiging inbox siya. Okay, kunyari, ito comment to, di ba? Automatic mapapasok yan sa inbox siya na ganyan. Okay? So, nandito na siya. O naman ito ha, itong Gail. Di ba nasa comment siya, yung Gail? Yung comment kasi yung mga ganyang icon. Hanapin natin siya dito sa search. Ayan, nakikita nyo tong ano na to? Yan. So, yan. Ayan siya.
Ang problema, hindi na siya nag-reply. Pero di ba coach, once na nag-comment na yung pancake bot cake sa page, yung delivery ng inquiry from customer is sent, not delivered po. No. Mamaya tuturo ko sa inyo, hindi. Kaya ako sineset up ko sa bot cake na yung lahat ng comment, read na. Lahat ng inbox, unread. Mamaya, papakita ko din. Okay? Kaya don't worry about it, Gerard. So there. Filter by inbox. Lahat lang ng inbox, yan yung mga ganyan. Okay. Filter by review, kapag na-functionize nyo na yung review, okay, kunyari may nag-review ng ganyan, kung sino yung mga nag-review sa inyo. Diba? Next. Ayan. Ito ang super importante na filter na every morning gagawin mo. Itong filter if contains phone number. Lahat ng may phone number na yan at hindi nyo pa nagagawa ng order dito, please, asikasuhin nyo muna ito bago itong pumunta dito sa show all or sa unread. Okay? I-filter nyo kasi kapag nagbigay ng cellphone number si customer, automatic, meron na siyang ganyan. Interested na yung bumili. Konting kausap na lang. Tawagan nyo na. Huwag nyo na antayin Kailangan, kasi nakikita nyo yan, masasave agad yung number. Pero alam ko dapat naka-open tong auto-create order mo. Itong auto-create order. Yan. Naka-open sa settings, ha? Maliwanag? So far? Ito ha, itong unang-una ninyo. Huwag kayong papayag na may unread dyan. Kailangan laging yan ang unahin nyo. Kasi ang logic, nagbigay na nga ng number papaantayin mo pa. Huwag nyo akong ginigigil dyan, ha? Charot lang. Uy, Ras, baka naman. Baka naman, Ras. Si Ras kasi kakabago yung classmate niya, bago yung kakapasok pa lang niya. So, hahabol pa siya. Okay? Nasagot ko ba yung tanong mo, Gerard? Later, ha? Bakit po? Ano, Ras? Nakikinig ka ba? Hindi. Ako sabi ko sa'yo, Ras, ha? Okay. Alright. Eto. Yeah, it's okay, Ras. Ito. Filter. Ito ha, powerful din to. Yung filter, kung nagbigay ng cellphone number at ang filter ng mga matatagal na. Di ba? Naasikaso mo na yung may number. Ang sunod mo nga asikasuhin, yung mga customer na natabunan. I swear, kapag kayo ay gumamit na ng follow-up system sa Pancake, magrabe talaga ang messages ninyo. 99 plus. Ganong level. Kaya good luck talaga kasi pinasok yung Facebook marketing. Okay? So it's very important na ma-filter ninyo by waiting for the longest reply. Kailangan walang unread dyan at waiting for decreasing over time. Ibig sabihin, sila yung mga matatagal nang nag-message pero hindi mo binalikan. Maliwanag? Okay? The rest more, na lang, mga filter by date range, madali na lang explanatory na yan. Filter by source, filter by assignee. Kunyari, marami ka ng assignee, pwedeng lahat lang ng nasagutan ko. Yan, okay naman. Lahat lang ng nasagutan ni Kenneth. Yan. Para ma-filter mo, pwede rin. Pero pwede kasi nagdadalawa, kaya isa lang dapat. Okay? So that's it. Ito ang Pancake. So paanohan ko kayo ngayon. Invite ko kayo na sino ba? Isa lang ha, kasi magagalit sa akin si Ken, yung client ko kasi to eh. Hindi naka-stop yung ads niya ngayon. Can someone, sino pwede? Pakihanap po si Art by Ken, tapos paki-chat ito. Mag-chat tayo ngayon para makita ninyo. Sino? Pakihanap, tapos i-chat, i-message nyo yung Tapos kapag nireplyan kayo ni Ken, wag nyo na lang Wag nyo na lang yan. Isa lang ha, sino? Paki-message, send message. Punta kayo sa page, tapos send message. John Ray. Sige na, pasok na. Sino nga po ulit? Sorry. Kahit sino, hanapin nyo tong page ng Art by Ken, tapos send message. Para makita lang. John Ray, ikaw na. Art by, anong Ken? K-E-N?
K3N. Oh my gosh, inaantok na ako. Kaya ko to. Para to sa inyo. Kaya ko to. Ay, hindi ko po mahanap. ART Alpha Romeo Ayan, be. Tango. Art by Ken. Ay, okay. Yun. Wait lang ha. Ikaw content ko lang to. Wait lang. Ayan, nahanap ko na. Yan. Sige, message ka, be. Ay, nag-message na po ako. Sige, wait lang. Ayan, si John Ray. O, di ba? So, wait lang ha. Ang bilis, ang dami. Diyos ko. Wala akong time para basahin ko lahat. Diba? So, yan. Okay. So, ganyan siya, di ba? So, ang mangyayari niyan, John Ray, di ba, kinilik ko yan, tapos may lumabas sa mga automatic. Magiging ganyan din kayo. At least may intro, pero wala pang presyo. Di ba? So, now, John Ray, I invite you na, kakausapin kita ha. Hello po. Pakibigay po name, CP number, address. O, fill up ka, John Ray. Kahit anong, wag na yung tunay na address mo. Lang, kahit gawa-gawang cellphone number lang. Kunyari, ayan. Tapos, may lalabas dito sa gilid na, ay, si Ken, wait lang. Andito, ayan, nakikita niyo si Ken. Si Ken, wait lang ha. Ano siya, pumasok siya. Wait lang. Nako, yari ako. O, sige. Cellphone number mo. Wait lang, may message ko lang si Ken eh. Pasaway. Ako, yari ako. Kasi hindi naman niya dapat makikita to. Wait lang, Ken, wag ka magalit ah. Si Ken. Si Ken, ako my gosh. Ken, wait lang ah. Ako mag-asikaso kay John Ray. Sa page. Wala lang eh. Kausap ko lang. Love you. Yan. Sample, di ba? May mga ganyan. Nag-send siya sa'yo ng ano? Sinendan ka niya, John Ray. Kulang yung number mo, John Ray. Ano ba yan, John Ray? Ay, sorry. Sige. Sige. Pasaway, sige. Oh, nakakahiya. Sabi ko, okay. So, number lang. Sabi niya, bakit po, Raso? Dami na siyam agad. Flow, di ba yan, coach? Yes, flow yan, Gerard. Send ka sa akin na number. Ayan, nakikita nyo? Nandyan siya. Ibig sabihin, parehas kami na nandito ngayon nakatingin sa'yo, John Ray. Nagigets nyo yung point na yun? Ayan siya, oh. Tapos nandito rin siya sa baba. Ibig sabihin, nandyan siya. Wait, nakakahiya. Oh my gosh. Wait lang. Bata pa naman to, kaya carry lang. Kaya ko na. Okay, pastor, nireplyan ko. Sabi niya, nireplyan ka daw niya. Bata pa to, guys, ha, pero negosyante na. Siya gumagawa mismo ng ano niyan, ng mga ganyan, no? Ang tawag sa ganyan, charcoal painting. Galing, no? Anyhow, adi, pag nirefresh mo to, magkakaroon ng ganito. Kuha nyo? Magkakaroon ng order. Siyempre, ako excited na excited. Wow, may order na. So, anong gagawin natin, Sir Lloyd? Yan. Simple lang. I-POS natin. Sabi ko, ako ang ginagawa ko sa confirmation, kailangan gawin nyo rin to kasi para hindi hiwa-hiwalay yung information. Ay! Sorry. Ay, ano ba yan? Kunyari, to yan. Space. Kunin nyo na yung number, address. Yan. Kailangan nakaganyan, tapos pati CP number. O yung OJT ko may sinasabi. Tapos gusto ko, nilalagay nyo rin mismo yung order. For example, ang order niya ay one set of papaya extract.
'Diba? With link to Tapos below ang presyo ay 1,999. Sample ha. 'Di ba? Tapos lagay ko free shipping. COD. Yan. Yan. Confirm na po ba? Order natin. Gets nyo guys? Kasi kapag hindi nyo to ginawang ganito, hindi yung information hiwa-hiwalay. 'Di ba? So dapat kino-confirm nyo yung buong information yan. Okay. So if that's the case, ang gagawin ko, John Ray Dapitan. Take note ha, minsan nagkakaiba ang Facebook name sa tunay nilang pangalan. Be careful. Binigyan ko ng DN ha. Be careful. Kasi yan ang isa sa malaking dahilan kaya nare-return ng item. Gets nyo yung point na yon? Type yes. 'Di ba? Type yes kung nagigets nyo yung point. Na iba ang Facebook name ng mga na yan, 'di ba? At iba ang kanilang totoong pangalan. 'Di ba? So, you really have to be really careful. Once you ask for the name, you check the name and then you check the Facebook name. Because the real name is what they're actually giving to you. So, John Ray Dapitan, sabi niya, Cañeda, Sultan Kudarat, there, and then province, Sultan Kudarat, Calamansig, okay, and then Cadena, De Amor. Ano nito? Anong barangay? Kahit ano lang, Cadiz. Kunyari. Ha? Pwede. Kasi Cadiz. Ay, wala ba pang poblasyon dyan? Tingnan natin ang poblasyon. Yan, poblasyon. Ayun. Okay. So there. Sabi niya dito, 1 set of papaya extract. Ito guys, ang malaking katotohanan. Nakikita nyo, walang lumalabas. Kasi sa POS, connected yan. Okay? Yan yung product management sa POS. At ayan ang kailangan nyong gawin ha. So dahil wala pa tayong product management, pwede kayong mag-add muna. Yan. Pag nag-add kayo, pwede nyong ilagay dito product name, 1, and then, kunyari, ang presyo mo is 19999. Okay. There. Right? So, yun. And then, sa shipping fee naman, maglagay kayo ng free shipping. Coach, Yes, yes. patry nga po yung sa price mo na with my cents. Kunyari, 199.99. Tingnan nyo nga po ang lalabas. Kasi sa akin ayaw. 0.99 halimbawa. Ayaw nga, Ayan, hindi na siya oh. nag-ano. Ayaw talaga, no? Oo, hindi talaga. Okay? So, yun. And then click free shipping. Clear? And then save. Mas magandang gagawa rin tayo ng warehouse ha. Dapat may warehouse to. Clear? Pero dahil wala pa tayong ginagawang warehouse sa POS, yan muna. And then save. And then when we confirm, may process din yan ha. So, kunyari, sabi ni John Ray, sabihin mo sa akin, hold muna. Padala mo na lang next week. Kunyari. Gerard. Hindi. Kasi, hindi, nakalagay na siya sa dashboard, sa system. No, hindi mo siya, kasi shared inventory tayo, di ba? Hindi lang naman din kayo, may iba pa. So, mahirap talaga, lalo na pag nag-move ba. Sabihin mo, John Ray, sabihin mo hold muna. Next week na lang. Pag sinabi ni John Ray na hold muna, next week na lang, ang gagawin ko, hindi ko muna i-confirm. Ilalagay ko muna siya sa, kasi may, may customer journey. Okay? Ilalagay ko muna siya sa waiting. Sorry. Gets? Doon sa waiting. Lahat ng mga nasa, waiting, bago mo siya i-confirm. So far, nagkakaroon kayo ng maganda. May matutunan kayo, guys. Ganyan mag-process sa pancake. Okay? Next. Meron pang mga, ngayon kapag kinonfirm nyo kasi yan dito, ayan, di ba sa Business Week yung mark as paid. Pero dito sa pancake, kapag kinonfirm mo yan,
Yun, doon papasok yung tinatawag natin na mark as paid or papasok sa ads manager. So kung paano isa-set up yun mamaya sa POS, turo ko lang. Okay? So, kunyari, sabi ni John Ray, yung araw na yun, confirm na. Edi click mo lang yung confirm. Hindi ko lang alam kung may lalabas sa resibo kasi minsan, hindi, pwede mo siyang i-off yung resibo. Pag in-off mo, walang lalabas. Pero pag in-on mo yun, may lalabas. Okay? So dito, walang lumabas. Yan, di ba? So there. Kapag na-confirm na yan, yan na yung last, yan na yung stop dito sa Pancake. Hindi na ako dito waiting, packaging, pending, ship, delivered, hindi. Dito na ako sa POS nun. Hanggang confirm lang ako dito sa Pancake. Okay? Paki-type yes kung nag-intindihan. Yes, yes. Alright. Coach, ano naman to nasa taas ng katabi ng pangalan ni John Ray? Okay? Dito, sa part na to, ayan. Ito, copy. Sabihin, kapag i-add ko kasi kayo magkakaroon tayo ng GC sa Pancake ng Vietnamese. No? I-add ko kayo doon. Every time na may problema, mabagal, ganyan, doon nyo ibabato. Kasi kami, walang control. Pero sa Pancake, yung mga Vietnamese, mabilis sumagot yun. Sobrang galing nila. Okay? Ito, favorite part ko din tong part na to. Appointment. Yan. Siyempre, may mga customers na hindi agad bumibili. 'Di ba? So, kailangan mong tawagan or kaya kailangan mong ma-remind. O ito, nung customer na to sa January, pasaway to. Kailangan ko siyang i-remind sa 17. Tapos kung gusto mo may oras pa, ang oras, kunyari, alas 4:03. Pasaway to. Need ko tawagan. Kasi, onti na lang, bibili na. Di ba? So, pwede mo siyang i-save. Yun. Papasok na yun sa POS. Para magkaroon ka ng note kung kailan mo tatawagan, mag-aano siya sa'yo, mag-notify sa'yo. Ganun. Di ba? Saya nun, yung may appointment. Yan. Dito naman, kung sino yung naka-assign, kunyari dito in-assign ko yung sarili ko. Yan. So, makikita ko na, yan yung pangalan ko. Diba? Dito naman, kapag may mga customers na naiirita, ano ba yan? Send ka na sana message sa akin. Tigil-tigilan niyo ako ha. Kunyari may mga ganong klaseng customers. O sige ma'am, dahil ingrata ka, popost ko yung automation. Ganon. Sige ha. Charot lang, huwag niyo sabi, parang artista lang may appointment. Yeah. So ganon. Pwede yung i-pause yung bot doon. Kasi, ang ituturo ko sa inyong strategy, every 2 hours, di ba? So, pero kung talagang medyo matigas ang ano ninyo, ang fest ninyo, edi every 1 hour, pero may mga may mga e-com ha, wag ka. Every 15-30 minutes, nagpa-follow up. Grabe talaga, sabog na sabog yung ano, yung message. Ewan ko naranasan nyo na yun ha. Sabog na sabog talaga ang messenger. Parang, oh, ano ma'am, kumusta? Wag natin gawin yun, sobrang unethical. Kahit man lang 2 hours, pwede na. So, kung 24 hours siya, so mga nasa 8 to 10 follow-ups, 8 to 12, okay na. Okay? Hanggat di pa siya bumibili, follow-up lang na follow-up yung bot. So, ganun. So, pwede nyo pa rin siyang i-on. Here naman, kapag gusto nyo i-block tong buisit na to. Ay, hindi si Janre. Janre, wag ka naman dyan. Sorry na. Ay, naku talaga to Janre, yo. I love you. Yan. For example, sabi ko, ma-block ko to si John Ray dito talaga sa ano ko, block ko siya. Yan siya. Okay? Dito naman, all conversations of customers, yan, pwede nyo makita. Yan. Kasi baka may mga iba pa siyang ano. Mark as unread, kapag gusto nyo ay i-mark as unread. Kunyari, di ba si John Ray na-read na? Gusto nyo parang naka-unread pa siya. So, pwede nyo siyang i-mark as unread. Papasok siya dyan. Okay? Ito rin, kung gusto niyo naman makita yung messages sa Business Suite, pwede niyo itong i-click, itong app na to. At lalabas sa Business Suite yung conversation. O, diba? Ang saya. Tignan natin na. Ayan, si Janday. Kuha nyo? Yan. Meron pang isang powerful tool.
dito sa pancake. Ano kaya yun? Itong part ng warning. Tingnan nyo ito mabuti ha. Nakikita itong warning na to? Yan. May iba-ibang kulay ng number. Kapag blue and green, medyo okay. Kapag ang kulay ng number dito ay red at orange, medyo magtaka ka na. Yun ang way para makita mo kung bogus ang customer. Paano nangyari? Kasi, dahil sobrang dami na gumagamit ng pancake ngayon, coach, kahit naka-block si customer sa pancake, pwede pa rin sila mag-iwan ng review, di ba? Pwede pa din naman, oo. Okay? Pwede pa din. Dun sa page siya. Okay. Si Pancake, ang nangyayari, dahil sobrang dami niyang users at sobrang dami talaga gumagamit, no? Nagtutulungan ang lahat ng e-com players para ma-report ang number na to na bogus. Or kaya, kung hindi man ma-report, lahat ng return na number na involved sa number na yon pasok sa banga. Kitang-kita dito. Kaya for example dito kay John Ray, ibig sabihin si John Ray ay isang napakalinis na tao. Dahil blue siya. So hanap tayo ng madumi. Wait lang. Natin na. Hindi ko alam kung may madumi dito. Parang wala. Parang lahat naman yata. Okay. Yan. Ito pa. Hindi lang pala nakikita na may return ang order na to. Nakikita mo din kung ang customer na to ay umu-order sa Facebook, okay? Tapos may number siya, ayan o, this customer has 3 successful orders. So, kita mo din. Kung itong customer na to na nagbigay sa'yo ng number, na natin yung kulay ng number niya, ayan o, green, ay may order na sa iba. Ibig sabihin, okay, nadideliveran. Nagigets niyo yung part na yun, guys? This is super powerful, guys. Okay? Please type yes. Okay? Ngayon, ano pa tayo, diba? May mga history, no? Ang galing, no? Walang madumi. Ano ba yan? Walang red. So, hanapin natin dito. Ano to? Ayan, may successful order siya sa iba. Okay. Okay. Sige. For example, si John Ray. Tapos, i-report. John Ray, pwede ba kitang i-report? Wag naman, Sir Lloyd. Kasi, pag ayan ni-report ko, tapos yung number na involved kay John Ray, bogus. Bogus. Lahat ng nasa pancake na gumagamit, makikita ang number ni John Ray na nakalagay bogus. Can you guys imagine that? So we have to do our part if we encounter people who have returns or people that are not accepting their parcels, you have to report. Clear? And then pwede kayo mag-upload ng image. Literal. Sobrang powerful nito kasi kapag may nakita kayong order tapos kulay pula and orange, i-check nyo mabuti yung information ng number na yon. Yan yung mga dito. Yan. Yan. Kasi malalaman ninyo kung yung customer na yun ay may history ng return or may history ng kapasawayan at I know what you did last summer. Exactly. Alright? So there. Ang powerful, no? Nagtutulungan talaga, guys. Ito kasi maganda ang itong page na to ay maganda ang paano ba? Maganda ang service. Kaya imposible makahanap ako ng mga bogus. Pero sa ibang mga pages ko, kitang-kita ko talaga. Kulay-pula yung number. Pag-iisipan ko talaga yan. Huwag mo na ipadala. Yan, ganun. Okay? So there. That's the entirety of pancake. Ay, hindi pa pala. Ito pa palang note na to. Pwede kayo mag-note. Kaunti na lang o order na. Pwede nyo siya malagay dyan. Yan yung may note kayo. Diba? Grabe, sobrang intensive ng pancake ko sa inyo, Lahat talaga kasulok-sulukan na ko.
Coach, what if yung customer had this successful order in one return? Go pa rin ba? Go pa din yan. Tapos tanong mo doon, eto ang malupit. Kausap mo, ma'am, bakit po nakalagay dito? Meron po kayong return sa ibang seller. Yung pwede mong tanungin. Nalalaman mo na, ay, hindi kasi nung time na yan, masyado yung rider o kaya naman ganun. Pak, di ba? Ganun. Okay? So, gusto niyo na bang gamitin si Pancake? Type yes. Kung gusto niyo nang gamitin si Pancake, kasi because me, myself, I super duper overlove Pancake. Rider ba talaga? I don't know. Pwedeng nagsisinungaling din yung customer, di ba? Yeah. Alright? Let's go. So, yon. Okay. Let's now go to POS muna tayo. O, di ba? Confirm na. Kapag kinilik ko yung orders, lalabas itong POS. Nagbabudget pa po. Okay? Si POS, pag nag-login ka sa Facebook, using Facebook, same na same with how ka mag-login sa Pancake. And same na same din kung paano yung mga lalabas na pages. Ano ba to? Art by Ken? To. Here. So, ganito ang itsura ng nakita nyo yung pinasa kong sales ngayon? 1,999. Tama? Ito yung pinasa ko kanina. So, dito sa interface na to, guys, ang kagandahan nito, kita nyo agad kung magkano yung benta ninyo. Di ba sabi ko sa ads, may mga times na hindi papasok ang purchase at hindi mailalagay ang purchase value at yung ROAS mali. Ito yon ang kailangan yung tignan. Ang ad spend ko, 1,000. Pero nakalagay dito, 10,000 pala. Ang nakalagay sa ads manager, 3,000 lang. So, mas maniniwala kayo kung anong pumasok dito. Hindi ako makapasok sa POS. Bakya, dito lang yan, orders. Click nyo yung orders, tapos maglalagin, sign in lang kayo. Okay? Sign in lang kayo, Rika. Okay. So, pag-usapan naman natin yung mga convention nitong sa gilid. Anong meron? Okay? Una, sale. Etong tab ng sale, ito yung kapag hindi nyo naman kinausap dito sa Pancake, pero umu-order sa inyo. Possible, mga friends nyo, ganyan. Yan. Pwede kayo dito sa Wait lang. Super dali lang din yan gamitin. Mamaya na ako mag-content. Okay. Order return. Ang function ito hindi ko masyadong ginagamit, pero ang point here, kapag na-return yung item, pwede mo siyang i-scan dyan. Kaso lang wala naman kasi dito na dropshipping naman, diba? Okay, next. Order. Yan. Yan, ito. Tignan nyo mabuti. Ang daming new. Yung iba naman, pare-parehas na lang ng number. Pero ako, for example, ako may-ari ng online store, ma-alarma ako kung ang mga virtual assistant ko hindi inaasikaso tong new. Bakit? Ayokong may nakikita akong sa new. Diba nga, ang sabi ko dito sa inyo, kapag hindi pa ready yung customer waiting, diba? So, dapat nandito siya sa waiting. Bakit siya sa nasa new? Kasi ang point ko dyan, ang nasa new, dapat yan lang yung mga bagong pasok today na kailangan asikasuhin. Kailangan nalipat yan sa waiting. Kunyari, pwede rin naman ganito. Iko-cursor nyo lang, tapos lalagay nyo sa waiting. Yan. Pag punta sa waiting, andito na siya. May journey kasi yan, guys. Bagong pasok, hinold yung order, or kaya may kulang pa, tapos kinonfirm yung order. Okay? So, yun. So, punta tayo sa confirm. Diba si John Ray kanina, ito yung kanya, yung order niya. So, yun. Andito na siya. May assignee. Yan. Dito sa POS, yung sa taas muna tayo. Gagawa tayo mamaya ng parang ninyo. Sarili ninyong page tapos may number. Sa settings lang naman yan. Okay? Self-explanatory lang naman yan. Tapos yung tinype mo kanina. Yan.
here. Yan. Kung hindi kayo nakapaggawa ng order dito at gusto nyo dito maggawa ng order, pag sinearch nyo lang dito yung item, masa-search nyo na. Okay? So mamaya, sample natin ha. Walang shipping fee na nakalagay kasi pinare-shipping mo, di ba? Now, dito nyo papasok yung shipping fee. Di ba? For example, nakita nyo dun sa dashboard, ito na yun ha, makinig kayo mabuti. Nakita nyo sa dashboard kung anong tracking number ng customer na to, papalitan nyo siya. Gagawin yung JNT and then yung tracking number. 944456789 Yan. For example, yan. Tapos kung magkano yung shipping fee na nandoon, doon sa ilalagay nyo yan, 200. And then save. Yan. Tapos, kapag may update na ang tracking number na to, kunyari gumagalaw yung tracking number, pag gumagalaw yung status nun, nakuha na ng rider, makikita nyo dyan. Guys, ito yung part na yun. Kunyari, ito si John Ray. Ala, ano na nangyari kay John Ray? Yan, pwede nyo siyang click and then makikita nyo dito, nakuha na pala ng rider. Yan, dyan nyo siya makikita. Gets nyo? Kapag hindi gumagalaw yung tracking number, automatic dun na kayo magtaka. Kaya dapat, check nyo yung shipping, yung courier, tapos yung shipping, and then, sa BB ba makikita yung tracking number? Yes, Rika. Dun sa direct drop shipping na may tracking number yon. Sa customer po ba matrack din niya? Yes, matatrack din niya yon. Matatrack niya. So, yon. Okay? Lagi ko hinihingi. Hindi na. Nandun yung sa direct drop shipping dashboard. Sige nga, bigay nga kayo isang tracking number. Bigay kayo isang tracking number. I think si June. June, may tracking number ka na? Bigyan mo nga ako. Tignan natin kung magagalaw dito. Makikita natin. Wala pa daw? Sige. Ano ko lang Paano ba? Okay, wait lang. Hanap ako Give me 30 seconds. Para makita ninyo. Bagal na ng laptop ko. Bagal na. Uy, wag naman, be. Hindi pa tayo mayaman. Ang mahal-mahal mo. Huwag ka naman ganyan. Okay, tinan ko ha. Lang. Ay. Tracking. Ay. Wala. Pause ko muna. Ay. Ito na. May nakita ko. Natin Ang bagal. Wait lang. Lalagyan ko siya ng totoong tracking number. Pero yung tracking number nilalagay ko dyan, kahit yung, kunya lang, galing sa ibang parcel. Tingnan natin kung gagalaw. Ang bagal ng opening. Wait lang. Gagaya ba yan sa mobile phone yan, Coach? Yes, gagana yan, Chris, sa mobile phone. Kaya lahat kayo, I invite you na i-download nyo na si Pancake sa mobile phone nyo. Pancake tsaka POS. Pero medyo iba lang yung convention ng pagkakaano, pero same lang naman. Ay nako, nag-loading pa yung So naka-integrate na si Bibi sa Pancake. Hindi. Hindi. Kasi naka-integrate si Bibi kay JNT. Yung JNT na yon, ilalagay mo lang dito sa Pancake mo. Kapag marami na kayong orders, kunyari, si Julie, nagwa 100 orders na per day. Sorry. Diba? Sample. Tuturuan ko kayo kung paano mag-bulk upload. Syempre, mahirap naman isa-isa yan. Yung bulk upload, sobrang dali lang nun. Like master ko yun. Kahit 1,000 sa ilang daan pa yan. Bulk upload ko lang. O sample na, yan na pala si Erica may, pala Erica, pinahirapan mo pa ako Talaga dyan, pukurot kita. O sample nito JNT. Yan. Yan yung binigay ni Erica, di ba? Nakikita nyo? It's okay. So, tinan natin, isi-save natin kung magbabago, kung anong mangyayari.
Ayun, no? Kita nyo? Kita nyo, guys? Nagbago? Ano nakalagay? Status has been delivered. Shipping at with note delivered successfully. Kita nyo, guys? Delivered. Yes. So, pag naglagay kayo dyan at inano nyo lang, ayan o, napunta na sa delivered na tab. Kasi na-delivered na siya. Diba? So, every time na nagbabago yung galaw ng parcel, automatic nagbabago din yung tab mo. Mapupunta yan sa, kunyari, napadala na ship, na-delivered na, tapos na-return na, mapupunta yan dito, na-returning, tapos na-return na talaga dito sa BB, nakalagay yan din dyan. Ganon kagaling yung sa part na yun. Dito tayo sa delivered. So, doon. Nag-gets nyo, guys? So, may tracking number, tapos yung magkano yung fee na yun. Kasi, makikita nyo yun dito sa, ayan o, yung COD mo, tapos yung partner fee. So, ma-minus mo lang yung kita mo na yun. Okay? Nag-gets nyo yung part na yun? Dito sa part na yun, sa baba. Kung magkano yung kinita mo at magkano yung less na shipping fee. So, there. That's part of the orders. So, may journey yan. It will be very hard for me to explain every single nook of the sa POS. Pero guys, this is super powerful once you understand the conventions for POS. Kasi guys, like literal, kapag ito nakabisado nyo, pwede nyo itong service mismo na itself, you can really sell this. Okay? List of order return. Ako, I don't use this as often as possible. Sa order control, not so much. Yan, list of call reminders. Remember yung kaninang ginawa natin dito sa Pancake? Yung naglagay tayo ng appointment? It's right here. Yan. Diba? O, i-remind ako, nako, pasaway to, need ko to tawagan kasi uling-ulit na nabibili. Dito nyo siya makikita sa list of call reminders. Good? Ang ganda, di ba? Mare-remind kayo, hindi nyo na kailangan i-notes pa. Nandyan na siya. Diba? So, yan. Kunyari, ano na siya, natawagan nyo na. Ayan. Natawagan nyo na siya. Pwede nyo nang i-ano yan. Yan. Okay na yan pag ganun. Yan. Next na tayo sa product name. Yan. Dito na yung product management tool natin. This is actually, dito nyo ilalagay. May nagtanong sa akin, pwede ko po bang ilagay sa Facebook ko yung SKU? Sa Facebook page ko yung SKU? No need. Okay? What you can do is you can simply put the item here. Can you guys send me a sample SKU? Pasend nga sa akin ba? And sample product name. And sample price. Sample lang. Para gawan ko kayo dito. Sample. Send me, guys. Ala, nag-ano na yung ano ko. Ala. O, sample SKU. Kunyari, ito. Nag-add ka ng product. If this is the sample SKU, you can put it here. Product ID. Okay. Right there. Naku, nagahang ang laptop ko. Oh no. Okay. Product name. Sample nito ay this is anong product nito? Assorted items on the go. Kunyari. Sample lang ha. Sorry, need to leave at 10 p.m. May pasok. Okay. Okay, be. Don't worry, Maureen. Ingat, Mau. Oo nga eh. Diba? Yan. So, there. Sorry, on the go. Product. Pwede ba back to zero tong pancake ko? Hindi ko na kasi na-monitor. Oo naman, pwede naman. Anong problema doon, be? You can create your own category. Diba? And then, here naman, kapag may mga, ano siya, may mga variation. Kunyari, color. Gusto mo, may variation na black. Pink. Ay, pink. Pink. Yellow. Yan. So, kung gusto mo yan, and then create properties. Ay, hindi, sorry. And then, quick add. Yan. There.
Di ba? Meron na. So, delete mo lang to. So, magkakaroon ka ng ganito. May SKU, tapos may pangalan, tapos may ano siya. Pwede ko ba tapos may may color. And then you can indicate your price. Kunyari, ang price mo dito is eto ha, may ano to ha, may mga ganito pang convention to, no? So, pwede mo makuha yung imported price. Kunyari, wait lang. Yan, alisin nyo yung sync ha. Kapag nagaganyan, no, nagsisync ka, alisin nyo yung sync. Alisin nyo yung sync ng price. Last imported. Sabihin, pwede nyo siyang isa-isahin. Yan. Kunyari, ang presyo nito is 400. Last imported price, what does it mean? Ito yung pinakamababang presyo na nakikita nyo doon sa BB. Tapos, kunyari, binenta mo siya ng 1,000. Pwede nyo ilagay yung SRP nyo. Okay? And then, save. Alright, there. So, if I'll be creating, refresh mo lang, ang dami na na-add na sa new products. Diba? So, kanya, Janray, for example, nag-new order tayo kay Janray. So, here, makikita nyo na dito. Anong pangalan ng product na yon? Assorted items on the go. Hala, matatapos na yung mga nagda-live. Oh no. Assorted items. Ayan o, may nagmarites kay kay Janray o. Order has been successfully delivered. Automatic yan. Pero pwede natin yung baguhin ng mas personalized. Assorted item. Ayan guys, so nakikita nyo? Diba, nung tinype natin yung pangalan, meron siyang lumabas na. Okay? So, pwede nyo siyang ila-add dyan. Yan. So, ganun. Tapos, 1,000. Alright? Tapos, save mo siya. Searchable. Oh, narinig nyo yung tunog? Narinig nyo yung tunog? So, every time na may papasok na bagong number at bagong order, may tunog. Kaya masarap talaga yung feeling. Kapag, sarap. Yung sabihin may order ko. Ganang level. Okay? So, from there, for example, sabi mo, waiting muna kasi, andito siya. Orders, there. Nasa waiting siya. Diba? And then, hingiin mo na, magbigay ulit kayo ng tracking number. Kaya niyo ba magbigay ng tracking number ulit? Can you guys give me? Diba? Pinarasas na dito. Tapos nagbigay ng tracking number. Can you guys give me a sample tracking number? Wala pa? Ayan, sample. Kaso lang baka delivered na rin to, Reka. So again, lalagay nyo lang yan, JNT, tracking number, tapos kung magkano yung shipping fee na nandun sa dashboard, lagay nyo lang muna doon siguro 150. Tingnan natin ha. Ang point here is that, meron na siyang SKU, meron na siyang ganito, and may presyo na siya. So pwede nyo naman baguhin yan, kunyari 1.5 ang bigay mo dyan, pwede naman. Okay? So kapag sinave mo yan, na natin. Kaso na magiging delivered na yan. Ayun na, delivered na nga. Ayun na, pumasok as delivered. Okay? Oh my gosh, tapos na yung nagla-live. Ako na lang nasa office. Okay, so there. The point here is that you can really do things sa loob ng POS. Masaya to guys, literal. So, dito pa lang tayo sa orders ha. Ay, product name, okay na. With the others naman kasi you don't need it. Although you can, wag po kayong mag-alala, kasama nyo po. Nainis naman si... Ayoko. Wait lang. Okay, wag nyo ako iwan ha. Wait lang. O yan, sample. Okay? Nandito na tayo sa product name. Si customer naman, dito nyo makikita lahat-lahat ng mga nagbigay ng cellphone number sa inyo. So here, ang kagandahan nito, di ba mag-retarget tayo? Tinuruan ko kayo sa retargeting. This is where you can get the information of your customers. Ang kailangan na naman dyan usually yung the Facebook ID. I think it's right here. And the cellphone number. Pakainis ka. Wait lang. Kasi dapat sa bahay na lang ako eh. Nag-rest ka na rin po. Pwede naman bukas ulit. Thank you, Mau.
So, yun. So, maganda pa naman tong part ng statistics kasi kapag tama ang pinasok mo sa POS, tama din ang ilalabas niya. Mas makikita mo din ang numero mo. So, there. Yun na naman yung point for customer. For transaction, so, okay lang tomorrow na? Kaya na, guys? So, yun na naman. Tomorrow, let's discuss continuation for pancake, for POS. Tapos, bot cake na agad tayo. And then, yung pinaka-process na sa direct dropshipping dashboard. Okay? Kasi nag-ano na sila. So, yun lang naman. I know it's little bit late na. So, Ras, what's your takeaway for tonight? Do you have, Ras? What's your takeaway? Ras, what's your takeaway for tonight? How do you find the pancake POS so far? Maganda po. Ngayon mo lang siya nakita na ganun siya kaano. Yung mga Opo. Hindi ko po alam talaga yung pancake. Ngayon ko lang din po siya So, nakita. gagamitin natin to ha. Huwag kayong manghinayang sa 450. This is actually an investment for you. How about Rio? So far, what's your takeaway for tonight? Ano po, yung pancake is maraming functionality po. Pero hindi ko, kailangan ko pang explore, coach. Okay, thank you. So, wag manghinayang sa 450. Ano nyo rin yan. Basta mapapadali ang life nyo pag nagamit nyo na. Okay, mag-uwi na sila. Huwag nyo ko iwan, ha? Wait lang. Okay, na tayo. Mag-picture na tayo agad. Wag nyo ko iwan. Takutin ako. Huwag nyo ko iwan. Batang tumatakbo sa likuran ako. Wait lang. Wait lang.